Mga kapatid, meron akong kikwento sa inyo ngayon. Tungkol ito sa isang matabang panot. Itong matabang panot na ito, hindi ko naman kilala to, pero balita ko ay isa ito sa mga mayayaman dyan sa kung taga saan man siya. Maraming kaibigan ito na mga mayayaman. Ngayon, nung nakilala ko ito, alam ko na yung karakas niya, pero dahil iyakin eh. Yung mahilig siyang umatake, tapos tatakot din naman siya. Daldal lang ng daldal, tapos umiiyak-iyak lang naman. Pinakisama ako ng matindi. Hindi niya alam na inoobserbahan ko siya. Kasi I am an excellent judge of character. Ako ay madalas naloloko o naiisahan. Sa buong buhay ko naman, mataas ang pinag-aralan, mataas na tao, mayaman, mahirap. Pero alam ko na mangyayari yun. I just give them the benefit of the doubt. And I'm just hoping na mali ako sa hinala ko kung anong klaseng tao sila. Pero ako yung taong hindi mo maloloko. Expected ko na yon. Siyempre masakit pa rin kasi tinuturo ng Diyos, huwag ka mag-judge. Pero alam ko na yung karakas. Ngayon, dun siya kung nasaan man ako na nakadikit ngayon, kung saan man ako sabihin mo na nagtatrabaho ngayon, may pag-aari doon yung tatay ko. Ngayon, marami kaming pinagtatalunan ng tatay ko. Pero magkaiba kasi kami ng kinalakihan na sitwasyon. Magkaiba rin ang mga experiences namin. Pero isa lang yung payo niyang tinandaan ko when it pertains to kung saan siya may pag-aari. At yun na yung wag kang swapang. So nakita ko kung paano niya respetuhin yung pag-aari ng iba. Although may narinig ako, inaakusahan siyang nakikialam sa pag-aari ng iba. Pero yung mga nagsasabi nun, hindi nila alam yung storya. Gumagawa sila, nakikipag-usap sila sa mga pamilya na may hidwaan, tapos pagbubuklo rin nila yung pamilyang yun. Ay, yung kapatid mo, swapang talaga yan, sa akin ka nalang kumampi. Yan ang sistema ngayon. Ako ay taga-ibang lalawigan, hindi ako taga-ron sa lalawigan nila. Ang problema, kahit mayayaman sila dun, o marami silang kilala dun, o politiko sila, mga putang ina nila dun, may mga nagsasabi sa aking tao, hindi ko alam kung bakit. Sino ba ako? I'm just a small-time boy. Mahirap. Kumakain ng mga nahulog na pagkain. Charis, tawa yung anak ko. Pero putang ina, may nagsasabi sa akin. Sabi, may mga grupo raw doon, nakikialam sa akin ng mga pamilya, hindi lang sa pamilya namin, sa pamilya ng iba, para hindi nila magamit yung kanilang mga pag-aari sakaling sila ay tatakbo sa mga election ng mga board of directors. Yeah, mga ganun, no? Ngayon, pag pinagkaisyahan ka ngayon ng mga tao, kahit na matino yung ginagawa mo, pwede ka matalo. Ang problema, akala nila takot ako. Di ako takot. Bakit ka mo? Hindi ka pwedeng pwede pala. Namamagic naman yan yung batas na gagamit mo sa kabulastugan. Yung gobyerno nga ngayon, ginagamit siya yung batas sa kabulastugan. Mali-mali na. Pero, hindi ako natatakot na, kunwari, atakihin kami. Bakit ka mo? Atake din kami. At meron akong mga sasabihin na kapag narinig ng mga ibang may-ari na ginagamit nila, baka magbago yung isip. Ngayon, kung kakampirin nila yon, sama-sama sila magswapangan, magtulungan sa katarantaduhan nila, na magpakita ng kawalan ng respeto sa pag-aari ng iba, at atakihin nila, di ba? Ang board kasi parang gobyerno yan eh. Parang senado, ganyan. Sama-sama nagdidesisyon.
Sama-sama nagdidesisyon. So kung may pagkakamali man, kunwari, pagkakamali ng lahat yan, hindi ka dapat nagmamalinis. Lalo na kung may nakakuha ka base doon sa desisyong yon. Ngayon, kung nagsoli ka naman, kunwari, nung nakuha mo, ay ang galing mo naman. Sinet up mo yung iba para hindi na nila kayang isoli yung kinuha nila. Para makuha mo yung pag-aari nila. Wow. Parang si VP Sara, naaalala ko. Nag-request siya sa Kongreso, uy, ito yung budget na kailangan ko for confidential funds. In-approve. Pagka-approve, saka siya tinira. Nilustay niya raw yung confidential funds. Sabi. Maraming ganunan ako. Ang problema, bukod sa iba ko kumana, wala akong kinatatakutan. Panggap lang akong takot madalos. Iwas ako sa gulo. Kaya lang pag gusto mo ng gulo, no problem. Kung gugustuhin ko maging masamang tao, mga kapatid, magaling na magaling ako. Kaya lang pinipili ko maging mabuti. Bakit ka mo? Pag mabuti ka, hindi mo kailangan mag-prepare. Hindi mo kailangan mag-aral ng kung ano-anong kasinungaling ang sasabihin mo. Batas. Hindi mo kailangan pumadrino. Pagbaon mo yung katotohanan, you are consistent with everything that you will say, and you can say that to their fucking face. Sino man sila. Anyway, kwento-kwento lang. Tandaan, huwag mo atakihin yung mga kasama mong nagtatag. Kung gusto mo, magtatag ka ng sarili mo doon. Rerespetuhin mo yung malalaki ang ambag sa institusyong yon. Kasi alam nyo, sa usapin ng kalsada, sa usapin ng gangster, sa usapin ng mafia, saan mang usapin, pag traidor ka, pinapatay ka. So, hindi ko gagawin yon. Hindi ako masamang tao, no. Kaso kung hindi man kami, baka may gumawa sa kanila. Kasi gano'n ang ugali. Ako, may abang ako. Utang ina. Suntukan, kayang-kaya, barilan. Duelo tayo, no problem. Hindi rin ako takot mamatay. Bakit? Wala akong atraso. Naniniwala ako doon sa Diyos. I'm not scared of anything. So sinasabi ko lang to sa inyo para tandaan nyo lagi. Ang batas, hindi yan ginagamit kung saan convenient para mangharas ng iba. Ginagamit yan properly. Ginagamit ang batas fairly, uniformly. You do not discriminate a particular class, a particular group, a particular person, a particular family. Similar kung anong ginagawa rito sa ating gobyerno ngayon. Anyway, God bless you.